Yun, bumalik na internet. Okay. So, na-end yung live kanina kasi naputol yung internet ng bahagya. At ako unang-una ng tinapay. Kamusta po kayo mga kapatid, mga kabayan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay kakain lang muna sandali sa labas. Makapagsilbi ng kaperaso sa inyo habang kami ay kumakain. Ma'am, binigyan ka po ng chili flakes, ma'am. Ay, wala pa. Sige. Thank you. 17 na kagad yung viewers. 17 na kagad yung viewers. Kamusta po kayo, mga kapatid, mga babae? Wala naman akong agenda ngayon. Na isipan lang makapag-live ng kaperaso para makapagsilbi sa inyo. So yun, shoutout Ivy Malaran. Good evening, IA Nagaraya. Kain lang muna ng tinapay. Jelski. Thank you. Hello Rudolph, kamusta ka? Eric Garbo, shoutout. Jerwin, hindi talaga ako maaga matulog. Lagi akong late matulog. Lagi rin akong late magising. Nakadepende sa oras ng trabaho yung oras ng gising ko. Pero as much as possible, I give myself the rest that I deserve. Hindi ko binabawasan yung tulog ko kasi hindi naman ang pagbabawas ng tulog ibig sabihin magiging successful ka. Life doesn't work that way. Kung gusto mo masenso sa buhay, kung babawasan yung tulog mo. Kasi pag bawas yung tulog mo, hindi ka makakapokus ng matulog. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, hindi ka makakapag-isip ng tama. Tapos lagi kang emotional, lagi kang apurado. So you give yourself the rest that you deserve. Swiss Hotel Clark. Kamusta kayo? Hello Eden. Good evening from Bulacan. Check ups. Chica Moral, hello, kamusta ka? Gabriela Salarom. Delnar Lansangan. Vanji Sanita. Kamusta po kayo? Sarah, hello. Zindrex Hyde, hello. Ano na ba itong isa? Sir, Okay lang. Thank you. sarap ng butter. Ang sarap nga yung butter nila. Truffle butter. Oh. May Ramjam, hello. Kamusta? Sa dami ng mga araw na ako ay kumakain sa karinderya, ito yung isa sa mga araw nakakain muna ako sa medyo may kamahalan ng konti. Pero napakabihira lang nito. Mas madalas sa pagkakataon, nasa karinderya lang ako kumakain. Gaya pa rin ng dati. Quezon City, Shane Estino. Israel Miranda, hello. Kaya ako yan. Pasta? Nilagyan ko ng chili. Kaizen. Hindi naman ako maangas eh. Ito lang talaga yung totoong ugali ko. Nothing out of the usual. I'm just being me. Ito lang talaga ako. I'm just your ordinary average guy na mahilig magsuot ng itim kasi hindi ako mahilig maglaba. Bruli. Hindi ito Bruli. Gusto rin makita yung restaurant. Sige. Ito, itsura ng restaurant. Saan ito? Thank you. Alisin ko muna yung aking pinggan. Medium well yun, sakto. Yung sakto sa kung ano yung gusto ko. Paano ba binabaliktad yung camera dito? Thank you. Kaway ka muna, brother. Hey sir, pa-shoutout ako. Sige.
shoutout sa Toyo Company. Toyo Company. Yes, sir. Ayos. Yung ba yung kay Boss Toyo? Iba yan. Okay. Paano magsimula? Nathaniel Sonio. Paano magsimula? Simple. Simulan mo lang. Ang hirap kasi sa mga tao, masyadong isip ng isip. When in fact, you could have already been starting in whatever endeavor that you want to do in life. Kaya sa pag-isipan mo pa ng hustong-husto, tapos sasabihin mo baka pumalpak ka na lang ng paulit-ulit. Nakukuha mo rin ng tama yan, basta sinisimulan mo. Lahat ng bagay, pag sinimulan mo, papalpak ka. Pero pag hindi mo sinimulan, sabi nila, analyze, paralyze. Yun ang simpleng konsepto sa mundo. Pag isip ka ng isip, nawawalan ka ng oras sa pag-execute. Kailangan mong pag-isipan, pero mas life is more on execution rather than just thinking. Kung meron ka makitang tanong na palagay mo worth noticing, Gallard, ha? Yes. Interest sa pang mic. Shout out from Riyadh. Jezreel Layson II. Anong ginagawa mo pag feeling mo tinatamad ka magtrabaho? Pag tinatamad ka, dyan napapasok yung disiplina. Kasi yung disiplina, ini-execute mo lang naman yan kapag di mo gusto yung ginagawa mo. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, ano pang disiplina kailangan mo? Gusto mo maglaro maghapon, lahat naman tayo, lisip bata, one way or the other, di ba? Ako nga, hanggang ngayon, naglalaro pa rin ng ML paminsan-minsan. Kaming dalawa nung aking kasintahan, yun ang bonding moments namin. Ano nga uli yung tanong? Nakalimutan ko. Meron ako kanina eh. Pag tinatamad ka, kilusan mo lang. Kasi ang kailangan mo kasi ron momentum eh. Pag nasimulan mo na, tuloy-tuloy na yan. Huwag ka lang titigil. Minsan, sa mga araw na ayoko maghanap buhay, ginagawa ko, digo na lang diretso. Diretso bihis, diretso alis. Pagdating mo sa opisina, diretso trabaho ka agad. Kilusan mo na lang. Huwag mong entertainin yung katamaran. Kasi one way or the other, meron ka pa rin gagawin eh. Either hihilata ka o kikilos mo. E di kumilos ka na lang, naging productive ka pa. Ito, isa. Mike. You're 20. Oh, thank you, brother. Sino ba naman siya? Tabasco. Sige, kung ano mailalagay mo rito. Sino ba naman ako para tumanggi? Ito. Vincent Tabasco. from, Salamat, brother. Kay Vincent Puri. Okay. Sige lang, brother. Thank you. Vincent Puri? Okay, ano sabi? Paano i-assure Grabe, daw yung sarap partner na doubting sa pagmamahalan namin? Paano i-assure yung doubting sa pagmamahalan? Alam mo, wala namang ibang assurance kundi action speaks louder than words. Kahit anong sabihin mo, yung ikinikilos mo pa rin ang pinagbabasihan. Ang bottom line ng buhay, it's not about just words alone. Life is about execution. Execution is the name of the game. Kung gusto mong umuusad sa buhay, you have to learn how to consistently execute on the things that really matters to you. Gusto ko lang i-acknowledge, grabe napakasarap pala nitong steak nila rito. Napakasarap, grabe. Yung taba, grabe. Every bite, one step closer to heaven. Grabe yung taba na to, napakasarap. Alam mo, bihira lang ako makakain ng ganito sa buhay ko. Napakabihira. And by choice. By choice. Kasi, inuuna ko muna yung obligasyon bago yung pribilehyo. Ito kasi pagkain ng mga ganitong bagay, privilege ito eh. And you cannot live on privilege alone. You have to eat your obligations first before eating the privilege. Ganun ang buhay. Kainin mo muna lahat ng obligasyon
Pag nilamon mo na lahat ng obligasyon, malakas ang katawan mo, walang problema kung kumain ka ngayon ng privilege. Paminsan-minsan, kain kang taba. Pero, dalas-dalasan mo yung pagkain ng gulay. Kaya maniniwala sa kanila na po tayo, mga yaman-yamanan sa social media na tangina, araw-araw kumakain sa mga mamahaling restaurant. Oo, masaya lang yan sa umpisa. Pero sigurado ako sa'yo, tangina, hindi magtatagal yan hanggang senior citizen. Abusado rin naman ako sa katawan ko eh. Malamang, isa rin ako dun sa mga yun, hindi magtatagal hanggang senior citizen. Pero alam mo ang sikreto sa buhay, lamunin mo lahat ng obligasyon. Kung makakain ka man paminsan-minsan ng privilege, hindi ka magigilty. At hindi rin makakasama sa'yo. Kasi too much privilege can kill you. Just like too much love can kill you. Isa pa? Question? Ay, hindi ko pa pala nasagot yun. Nasagot ko na ba? Oo, nasagot mo na. Ano ka ba? Action speaks louder than words. Yan ang pinakabagandang assurance by means of actions. Sure. Andiyan si Kaloy. Pahingi daw. You know? Si Kaloy. Kaloy? Punta ka rito, brother. Pwede ka naman magmotor, papunta rito ah. Meron kaming hotel stay dito. Isang gabi. Courtesy of the general manager. Plug ko lang ulit. Swiss Hotel Clark. Maraming salamat sa inyo. Okay, isa pa. Kay Vince Baitan? Vince Baitan. Paano makisama sa tao na ayaw ka pakisamahan? Alam mo, nakadepende kung importante ba yung tao na yan o hindi. Kung asawa mo yan, you don't have much of a choice. You just have to do what you have to do. You have to lead with gusto. You have to lead as a leader and not a dictator. Pag asawa mo yan at lalaki ka, and you have to lead by example. So wala ka ngayon choice, kahit hindi ka gustong pakisamahan, mapapakisamahan ka kasi kapakipakisama ka. You're leading by example, kapakipakisama ka. Hindi ka gusto ng tao, para magustuhan ko ng tao, isipin mo na ikaw yung nasa posisyon ng tao na yun. Ano ba dahilan kung bakit hindi ka gusto? Minsan, we just have to audit ourselves eh. Bakit ba hindi tayo gusto ng kapwa-tao natin? Kasi minsan, baka kasi may ginagawa tayo na hindi ka gusto-gusto ng kapwa-tao natin. Pero kung hindi naman importante yung tao na yan, at hindi ka gusto ng tao na yon, at hindi naman siya mahalaga sa'yo, he's a fucking total stranger, why bother? Ako lang, sasabihin ko lang dyan, simple. Kumprontahin mo ako, sabihin mo sa akin, hindi mo ako gusto. At hindi ka naman importante sa akin, sabihin ko lang sa'yo, fuck you. Wala akong pakialam sa'yo. I have the entire Philippines who loves me and I love them back. Kung hindi mo ako gusto, wala akong pakialam sa'yo. Yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Wait lang. Bakit puro matters of the heart tong mga to ah. Matters of the heart. Sige, pagbigyan nyo matters of the heart. Wait lang. Eto na sagot sa lahat na nagsasabing scripted. Hindi, tangina kung scripted ako, genius ang labas ko nun. Puta, kaya mong sagutin yung 3 oras na scripted, lahat yung 3 oras na yun. Pag nagla-live ako, generally, 1 oras hanggang 3 oras, hindi naman ako nagla-live ng parang 30 minutes lang, 15 minutes lang. Pag nagla-live ako, 3 oras. 2, 1, pero generally, averaging, 1 oras mahigit. Pag nakabisado mong putang inang script yung ganung kahaba na 3 oras straight, genius ang labas ko nun. Alam mo yung parang, yung feeling, yung pakiramdam, na hindi sinasadya, kino-compliment nila ako pag sinasabi nila scripted ako, pumapalakpak yung tenga ko ron eh. Kasi ang labas sa akin nun, sobrang talino ko para makabisado mo yung 1 buong oras na script. Yeah. Next question, go. Parang puro matters of the heart yung nakikita ko. Okay lang. Deserve ba niya yung third chance
kung nasayang na niya yung second chance. Tignan mo muna. Cyril Romano. Alam mo, sabi nga ni Kristo, hanggang kailan baga ako magpapatawad, Panginoon? Ang sagot ni Kristo, pinatawad ko na ng 7 beses, edi maka-77. 70 times 7 kung magpapatawad ka. Pero hindi naman ang ibig sabihin ng pagpapatawad, papayagan mo, gagawin ka ng paulit-ulit. Hindi ganun. Ay, ibig sabihin ng pagpapatawad, pinapalaya mo siya dun sa pagkakamaling ginawa niya. Pero hindi ang ibig sabihin nun, ibibigyan mo uli siya ng pagkakataon para gumawa uli ng kagaguhan. Hindi ganun. Pag magpapatawad ka, ilatag mo yung kondisyones na kailangan i-meet yung kondisyones na yun para hindi na maulit yung parehas na pagkakamali. Kasi pagka nauulit, ng paulit-ulit at hindi na kayo matapos-tapos yung sa putang inang problema na yan, paulit-ulit mo lang binibigyan ng pagkakataon, paulit-ulit din sinisira ang tiwala mo. Puta, it's time to cut the relationship na wala nang respeto sa iyo yung tao. Alam mo, lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao nagkakasala. Sabi nga ni Job, walang matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Lahat ng tao nagkakasala. Pero magkaiba yung nagkakasala sa sinasadya yung pagkakasala. Kaiba yun. You have to know the difference. Pwede ba tayo makahingi ng tubig? Pingin ng tubig. Nakasandal yung baso ko sa tubig eh. Nakasandal yung baso ko. Ay, nakasandal yung baso sa tubig. Nakasandal yung cellphone ko sa baso. Yung nagkabanggaan yung truck at saka yung tao. Ay, yung tao at saka yung bus. Ay, yung dalawang truck lang pala. Walang kasamang tao. Tawan-tawa ako rin. Unang beses ko napanood yun eh. Tawan-tawa ako rin. Unang beses ko napanood yun eh. Yan tungkol sa pagpapatawad. Yun ang sagot ko ron. Hello, Edna from Tarlac. Daming po. Solid pa rin, boss, kahit kumakain. Kasi hindi nga kasi scripted ito. This is exactly who I am. I am not wearing a fake face, a facade of a character. Ito talaga ako. Ito yung siraulong Chester na minahal ng publiko. Nothing out of the usual. Ako yung ordinaryong taong bayang siraulo na may diferensya ang utak na hindi tumatanggap ng pera galing sa mga social media influencer para masabi ko lahat ng gusto kong sabihin na palagay ko makakatulong sa kapwa-tao ko. I don't fucking care about their money. Wala akong pakialam sa pera ng kahit na sino. Meron ako sarili kong hanap buhay. Elias Sebash G. Shout out. The best ka. Salamat, sister. Okay, may tanong. Go. What if wala ng respect and trust sa magkatrabaho? Respect should be mutual. Pag hindi ka na nire-respeto sa trabaho, then you impose respect. Pag hindi talaga kaya, then that's the time that you leave. Wala ng respeto eh, diba? Alam mo, sa trabaho, dapat ang respeto mutual. Kasi ang trabaho, long term yan eh. Hindi naman yan parang single transactions lang na parang pokpok na kinantot mo. Hindi naman ganun eh. Ang trabaho, long term yan. Lahat ng bagay na long term, importante ang respeto. Kasi pag walang respeto, mahihirapan kayong umusad pare-pareho. Ayun, para makuha mo ang respeto ng mga tao, dapat ka respeto ka. Diba? Bakit? Kasi pag ikaw wala kang respeto sa sarili mo, then, treason yun sa sarili mo. You are betraying yourself. Sinisira mo ang sarili mo sa mata ng mga katrabaho mo. At all times, you should deploy respect to people. And you should also deploy respect to yourself. Respetuhin mo ang sarili mo at all times. Dahil yung bagay na tinotolerate mo sa sarili mo, yun din yung bagay na gagawin sa'yo ng mga tao.
Ayun, sagot ko ron. Pagdating sa trabaho. 236, oh. Merong isa pa? Sige, go. Rodolfo Lot Jr. Rodolfo. Lot Jr. Paano po ba baguhin ang sarili na biktima ng masasamang... My God, ang bilis nung comments. Wait lang, nawala. Sorry, nawala siya. Rodolfo, ulitin mo ulit yung ano mo. Sige, brother. Maraming salamat. Ang dami nung ano Thank you. Ba't nawala yung mga comments sa phone ko? Wait. Nawala. Sige, Balik next ako. question tayo. Sayang. Sorry. Rodolfo, pakiulit yung tanong. Paki-bump ulit. Bump mo uli yung tanong mo, Rodolfo. Sayang, naipit. Thank you. Okay. Rhea, hello. Ask ko lang po kung ano pong magandang isagot sa tatay na palagi pong galit kapag walang pera o walang pang sigarilyo. Lagi po kasing ako yung napapagbuntunan. Alam mo, to each his own. Mahirap sagutin yung specific sa tatay mo. Ang dahilan kasi hindi ko kilala tatay mo eh. Hindi ko alam kung anong galit yung sinasabi mo. It may be right, it may be wrong. You're probably creating an illusion nung dahilan kung bakit siya galit. O maaari rin namang nagsasabi ka ng totoo. I wouldn't know. Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala yung tatay mo. Pero hindi kasi normal yung taong nagagalit dahil lang walang pang-yosi. Napakahirap mo naman. Tangina, napakahirap mo naman. Pang-yosi lang. Hinihingi mo pa sa anak mo, tapos galit ka pag hindi ka binigyan. Tangina. Hindi normal yun, no? Ano palagay mo ron? Yung tatay na pag hindi daw nagbigay ng pang-yosi yung anak niya, galit yung tatay. Ganun kakahirap. Tangina yung... Dysfunctional. Ganun kakahirap yung bisyo mo, hiningi mo sa anak mo, tapos pag di ka binigyan, galit ka. Tangina. Naglolo ko yung comment section sa phone. Ba't naglolo ko yung comment section mo? Hindi ko alam eh. Nawawala yung ibang comments. Eh di, restart mo na lang yung mismong Facebook. Anyways, tungkol dun sa ganong klase ng tatay. Ako at all times, recently natutunan ko, isa sa mga pinakamalalaking pakinabang ng pagsasalita is if you know diplomacy, you will also know how to handle people. Diplomasya. Sa mas madalas na pagkakataon, gumagana yan. Bihira yung pagkakataon na hindi gumagana ang diplomasya. Ito. Nakita ko na si Rodolfo. No, sige, Rodolfo, go. Paano baguhin ang sarili na biktima ng masamang bisyo? Gustong-gusto ko nang magbago. Di ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Simulan mo muna sa tanggalin yung bisyo. Nasira nga dahil sa bisyo eh. Di putang ina mo tanggalin yung bisyo. Diba? Alam mo, nandito kasi ako sa isang lugar kung saan merong malaking hotel dito. At the same time, meron ding malaking casino. Dito ba sa likod yung casino na yun? Kabila. May konti, ilalakad ko kayo. Tignan natin kung pwedeng sipatin dito ng camera yung casino. Mas sa casino, napakaraming taong nasira sa casino. People come and go sa casino. Dito ko lang nakita yung putang inang multi-millionaire na mga tao na sobrang yaman, tapos lumalabas ng walang-wala na ipit. Tapos pati sasakyan nila nakasanla. Dito ko rin nakita yung mga taong may kotse, may bahay, tapos naipitan ng pera, tapos naubos ang nauwi sa wala. 10, 20, 30 taon silang nag-iipon. Tapos after some time, naubos yung pera nila. Kakakasino. Dami kong nakitang ganyan dito. Meron pa nga yung isa yung may-ari ng daycare na nag-aarakiri dun sa Resorts World. Diba? Yung may-ari ng daycare yung pamilya nila, may pera yung pamilya nila, tapos nagdala siya ng usi ron sa casino. Tapos, niratrat niya yung lamesa, tapos sinunog niya yung lamesa, tapos umakyat sa taas, nagsunog, tapos hindi ko na alam kung pinatay ba yun o namatay siya doon, pero pumasok siya ng casino na may dala-dala siyang baril. Tapos nag-aarakiri ron. Doon na rin siya namatay. Naubos yung pinaghirapan nila eh. Pero, alam mo, sabi ni Solomon, sa lahat ng bagay na may buhay, may pag-asa. Habang may buhay ka, may pag-asa ka pa. Pero, you have to stop. Kailangan mong tigilan yung vision na yan.
ang pinakamabilis na paraan para sa bisyo, para tumigil ka, cold turkey. Yan sabihin mo. Eh, ikaw nga, Chester, may bisyo ka rin eh. Nagtutubako ka eh. Totoo. Pero ang punto rin, may pampagamot naman ako pag nagkasakit ako eh. Isa pa, hindi yan araw-araw. Ang tobacco ko, every time magsushoot, nagtutubako ako kasi kailangan ko ng kapiraso relaxation. Kasi stressful ang pag-shoot eh. Stressful din sa akin yung pagla-live, lalo na kapag ka nasa opisina eh. Diba? Yung dami ng mga comments ang siraan tok-tok. So, kailangan ko na kahit paano, alleviation. Mula ron sa stress na yun. Yun yung dahilan kung bakit ako nagtutubako. At hindi yan dahil ginagaya si Andrew Tate. Tangina, hindi. Wala akong pakialam kay Andrew Tate. Tangina, napakalayo nga ng point of views namin. Kung nakikinig ka sa akin, nakikinig ka rin kay Andrew Tate. Ang layo ng point of view namin eh. Si Andrew Tate, misogynist eh. Oh. Misogynist eh. Minsan panahon, sabi niya na ang mga babae daw, pag-aari ng mga lalaki, pinipindot dun sa taas. Yan. Pag-aari daw ng mga lalaki ang mga babae, I don't believe so. Hindi ako naniniwalang pag-aari ng kahit na sino, kahit na sinong tao, bukod sa pag-aari ng Diyos sa lahat ng tao. Tapos sinasabi niya parang inferior species daw ang mga babae, ganun. Di ako naniniwala ron eh. Merong kanya-kanyang strengths, may kanya-kanyang weaknesses yan. Ang mga lalaki may mga weakness, na yun naman yung mga strengths ng mga babae. Yung mga babae naman, may mga weaknesses din, na yun naman yung strengths ng mga lalaki. Sarap na. Oh. Diba? Alam mo, we just complement each other. Sa akin, ganun ko nakikita ang mundo. Nakikita ko ang mundo na merong babae, merong lalaki, yung pagkukulang ng lalaki o yung kahinaan ng lalaki, pinupunuan ng babae, at yung kahinaan naman ng babae, pinupunuan ng lalaki. That's how I see the world. Harmonious. Hindi pag-aari ng isang gender, yung kabilang gender. Di ganun. Hindi ako naniniwala. Kaya siyang malaking kalokohan yun. Tingnan mo, paglipas ng ilang panahon, nagbago tono ni Andrew Tate eh. Pagkatapos niya makulong, ngayon, ina-acknowledge niya na mayroong strengths at weaknesses yung magkabilang panig. Nagbago ng statement. Tapos ang sabi niya nung una, parang slavery lang daw yung eskwelahan. Sabi niya nung una, huwag na kayo mag-aral, mag-enroll na lang kayo rito sa New World, parang gano'n dating. Tapos, after some time, meron siyang isang inilabas na video na merong, alam mo ba yun, na merong bata na tinatanong niya, why are you out of school? Tapos, bla bla bla, dapat nasa eskwelahan ka para matuto ka ng disiplina. Biglang kabig siya ron. Bakit? Nakulong eh. Di ba? Alam mo, you cannot go against the tried and true things. Tried and true things ng mga babae, at mga lalaki, at mga bakla, at mga tomboy, we are all human beings. No species or no gender owns another gender. Hindi ako naniniwala ron sa pag-aari ng kahit na sino ang kahit na sino. Tangina, yan na nga yung pinag-awayan dun sa Amerika eh, yung North at saka yung South na parte ng Amerika. Tawag nila Civil War, ang daming namatay dun eh, panahon ni Abraham Lincoln. Na yung lahat ng mga itim dun sa Amerika, kaya ginagawa nilang slave, kinukuha nila galing sa Africa, binibili nila yung mga tao, tapos pag-aari ngayon ng mga puti, yung mga itim. Hindi ako naniniwala sa ganun. Pasensya na, pare-parehas tayong tao. Kaya kung makikita mo yung pinag-aiba ko, malayo yung pinag-aiba ko doon sa Andrew Tate. Kaya lang naman nakakita ng resemblance kasi yung dating media team ko, sila Johan, kinopia nila yung edit nung kay, hindi nga kay Andrew Tate kinopia yun eh. Kay Iman Gachi kinopia. It turns out, yung pagkaka-edit ni Iman Gachi, halos kaparehas nung kay Andrew Tate. Ngayon, nakita ng tao yung resemblance, tapos maangas din daw magsalita. Puta, totoong tao lang naman ako eh, diba? Galing ako ng squatters area, galing ako ng kalsada eh. Normal, ganito talaga yung bunganga ko. Ngayon, nakausad-usad ng kapirahan sa buhay, kumikita na ako na medyo maayos-ayos. Ganito pa rin bunganga ko. And I've always been the same. Matagal lang ganito bunganga ko, kaya nga nilalayasan ako ng ibang mga tao eh. Ayaw nila sa akin eh. Pero, hindi yan dahil ginagaya ko kahit na sino. Wala akong pakialam sa Wala akong pakialam sa kahit na sino para gayahin ko. I would say, pag-aaralan ko. Tapos baka yung mga ginagawa nila, pwede kong i-execute. Pero yung ugali ko, ako talaga mismo ito. Baka meron kang, baka meron diyang mga tanong. Mukhang kailangan niya ng advice. Okay.
Grabe itong steak na to. Alam mo, masarap Veggie talaga itong lay? steak na to. Amazing. Mapakita ko lang kung Ito dali sa may inyo. sauce pa yun. Dejile, alar bayot. Ano? Yung name niya, Dejile. Basta yun na. Deshilay. Dejile. Alarbayot? Ah. Okay. Pa-advise naman, bakit may mga parents na laging against sa isang relasyon? Need daw niya ng advice ngayon. Parents na against sa relationship. Siguro. Hindi ko alam kung ilang taong ka na. Pero alam mo, you have to consider na baka ang dahilan kung bakit sila against, kasi baka meron silang nakikitang mas better kaysa doon sa nakikita nila ngayon. Kasi mamaya, puta, 13 anyos ka pa lang, 16 anyos ka pa lang, 18 anyos ka pa lang, hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral, tapos tatanungin mo ngayon sa akin, bakit may mga parents ka against? Malamang, kaya against sa'yo, kasi hindi ka pa nakakatapos, gusto nila ng kinabukasan para sa'yo. Diba? You have to consider as well na they're coming from a place of love. Mahal ka kasi nila, tapos baka kasi nakikita nila na mapapasama ka in the future dun sa kung sino mang lalaki o babae na pinili mo. You have to consider their point of view as well. Kasi sa pag-alam ng mga bagay na palagay mo magiging tama para sa'yo, you have to consider other people's point of view. Lalo na magulang mo, kailangan mo rin i-consider yun. And when considering, hindi naman na ibig sabihin no, mapapamando ka kapag kalampas 18 ka na. Hindi ganun. Pero the fact lang na tinatanong mo sa akin yan, ang ibig sabihin, hindi mo nakikita yung nakikita ng magulang mo. Ngayon, kung nakikita mo yung nakikita ng magulang mo, hindi mo na itatanong sa akin yan. Ikaw na mismo sa sarili mo, yung magtatansya kung ano ba yung mga valid points nila at saka yung mga invalid points nila. Tapos you can decide on that. Na baka kasi walang trabaho yan lalaki. Ano ba yung babae ba yan? Dejile, so... Babae. baka I'm under the impression, Deshile. Mahirap naman na Wachile yan kung lalaki yan, di ba? Diba? Deshile eh. So, I am under the impression na baka kasi, alam mo yun, hindi pa yun yung nakikitang the best para sa'yo ng magulang mo, na baka yun yung nakikita mong the best para sa'yo sa ngayon. You have to consider as well na ilagay din yung sarili mo sa point of view ng magulang mo. Hindi mo na itatanong sa akin yan kung nakita mo yung nakita ng magulang mo tungkol dun sa relationship ninyo. Malamang yan, either mag-a-agree ka lang or magdi-disagree ka lang dun sa point of view ng magulang mo kung nakita mo na yung point of view nila. Yun ang sagot ko ron. Yun ang dahilan kung bakit merong mga magulang na nagdi-disagree kasi hindi mo nakikita yung point of view nila. Nagdesisyon ka na lang sa sarili mo nang hindi nakikita yung point of view nila kaya mo tinatanong sa akin yan. Otherwise, hindi mo natatanungin yan. Meron talagang mga magulang na nagdi-disagree for whatever reason. Pero alam mo na yun sa sarili mo na hindi mo na itatanong sa akin. Kung na-consider mo na yun. Check mo muna. Baka meron silang nakikita na hindi nakikita ng mata mo. Kasi blind. At walang kinalaman sa mga kapre at saka sa mga impacto yun. Baka blinded siya. Merong aplikante, lumakwento ko lang, makisingit ko lang, na mga nakikinig na entertainment na ito. Merong aplikante dati. Tapos, siyempre, standard na process ng pag-a-apply sa akin, may medical namin. Sagot ko naman. Diba? Mahal naman libo rin yung gastos doon para sa medical. Tapos, isa ron sa mga exam, psycho-evaluation. I-check ba kung nasa katinoan ka? Ganun. Tangina. Sabi ng babae, sabi ng doktor, tinatanong na sila, psycho-evaluation. Meron ba kayong nakikita na hindi nakikita ng iba? Wala po. Okay, sige, good. Ayos. Meron ba kayong nararamdaman na hindi nararamdaman ng iba? Wala po. Meron ba kayong naririnig na hindi naririnig ng iba? Ay, meron po. Sabi ng ganun aplikante ko. Tapos, ano yun? Sabi po, pasukin mo yung bahay, walang tao doon. Ay, putang bagsak ang lola mo. Tangina, kinuwento sa akin. Sabi ko, ano nangyari? Ba't bumagsak ako sa psycho-evaluation? Sabi ko, meron ako naririnig ng iba eh. Ano yung naririnig mo? Sabi, boses eh. Ano sabi? Pasukin mo yung bahay, walang tao ron. Okay. Sige, maraming salamat sa application mo. Tawagan ka na lang namin kapag kailangan ka namin. Hindi ko na ulit tinawagan. Delikado. Itong isa. Isang medyo... Sabihin na naman ng mga basher, tinatawanan ka, tinatawanan. Putang ina mo, ikaw yung lumagay sa lagay ko, gago. Gumastos ako ng pera, tapos magagaganon. Meron pa nga may mas malala. Yung kabila. Aplikante ng kabila. Sabi ba naman,
Meron ka bang narinig na hindi narinig na iba? Wala po. Nararamdaman din nararamdaman na iba? Wala po. Meron ka ba nakikita hindi nakikita na iba? Meron po. Asan? Ayan o, nasa likod mo, Doc. Takina, takbuhan doon sila palabas ng clinic. Takinang yan. Sige, tingnan mo ako ano susunod na tanong. Ito, gusto ko yung question niya. Si Avila, Brian, job displacement caused by AI. Dapat ba tayo matakot dito? Hindi. Alam mo, lagi namang may bagong changes sa mundo eh. Ito, tingnan mo, intelligent conversation ito eh. AI pag-uusap, di naman alam ng karamihan Pilipino yan, di ba? AI is artificial intelligence. Marami na kasing mga bagay ngayon. Katulad halimbawa ng pag-edit ng video. Merong mga vloggers ngayon na hindi na kumukuha ng editor ng video. Kasi AI na yung nag-edit ng mga videos nila para sa kanila. May mga mawawala ng trabaho doon. Obviously, editors, di ba? Mawawala ng trabaho. Ayan, alam mo, hindi ka dapat matakot dyan kasi ito magandang halimbawa dyan. It's as if parang tinanong na rin yan nung mga taong nagbebenta ng kabayo bago dumating yung kotse. Dumarating ang mga kotse, naimbento na yung sasakyan. Dapat ba tayong mga tagapag-alaga ng kabayo matakot? Diba? Dumarating na ang TV. Naimbento na television. Merong taong nakikita sa TV na dati naman nasa radyo lang tayong lahat. Dapat ba tayong matakot? Hindi. Kasi definitely makaka-create ng mga bagong jobs yan. You just have to learn how to adapt. Adaptability ang sikreto dyan. Diba? Na kung ngayon, editor ka, matuto ka na ibang skills. Matuto ka ng public speaking skills. Tapos, more than just being an editor, pwede ka na rin magturo ngayon ng public speaking sa mga tao. Ito nga, curious nga ako. Kung halimbawa kaya, siguro for obvious reason naman, nakikinig sa akin ang buong Pilipinas. For obvious reason naman, marunong naman siguro ako magsalita. Kung halimbawa magturo kaya ako ng public speaking skills, ilang kaya sa inyo mga aaten? Curious ako. Diba, paki-comment nga. Comment ano sabihin ko? Comment yes, gano'n. Comment yes. Comment ako. Kung halimbawa, magtuturo ako ng public speaking skills, ilan sa inyo yung aaten? Type nyo ako. Tingnan natin sa comment section kung ilan yung possible na umaten. Ay, law pa. Wala. Ayun, may isa. Z. Ayun, Shelly Joshua. Boy, Ebrio, Mukhang marami-rami, no? Neil. Ito si Kev Halmonia. Napapanahon to kasi may casino sa likod mo. May casino sa likod ko. How to stop gambling addiction. Ayan, no, temo. Mukhang marami-rami. Fairness, ha? Curious tuloy ako. Tignan natin kung ano. Gambling addiction. Gambling addiction, tigilan mo kasi yung kapupunta sa casino. Tangina kasi, tigilan mo kasi yung kapupunta sa casino di ba? Wala namang ibang paraan dyan para matigilan mo yung pagpunta sa casino, kundi tigilan mo kasi yung pagpunta sa casino. Kasi alam mo, one way or the other, titigil ka rin naman Ito magandang point of view. One way or the other, titigil ka rin naman Pero, kailan ka titigil? Pag choice mong tumigil, o pag wala ka ng choice kundi tumigil dahil naubos na lahat ng pinaghirapan mo mula pagkabata mo. Even worse, nawala na lahat ng tao sa paligid mo. Kasi may mga tao ako nakilala nang gagancho na para lang makapag-casino. May mga tao akong kilala nang gagancho na, nanloloko na ng kapwa-tao. Nagkukunyaring mangungutang, ikakasino lang yung pera. Kunyari, mag-a-apply ng trabaho, ikakasino lang yung pera. Alam mo, walang ibang paraan para tigilan mo yung pagpunta sa casino, kundi tigilan mo yung pagpunta sa casino. Parang tukso. Hindi siya nilalaban. Alam ko yung pakiramdam na ganun Alam ko yung pakiramdam na ganun Kasi, minsan panahon, nasa casino rin ako. Minsan panahon, nag-stocks din ako. Minsan panahon, nag-forex din ako. Yung pakiramdam na every time gigising ka, ang pakiramdam mo gusto mong pumunta ng casino. Every time maliligo ka, gusto mong pumunta ng casino. Every time kakain ka, di ka makakain ng maayos kasi gusto mong pumunta ng casino. Tapos nangangati yung kamay mo. Tapos yung pakiramdam mo na tangina yung 5 piso napakaliit para sa'yo. Yung 5 piso kasi malaki yun Ba? Lalo yung 10, mas malaki-laki ng konti sa 5. Pero pakiramdam mo, ang liit-liit nun pag chips yung hawak mo kasi mas malaki yung chips ng casino kaysa sa barya. Alam ko yung pakiramdam na ganun.
Wala namang ibang paraan kundi tigilan mo yung pagpunta kasi sa casino. Mag-abstain ka. Hindi porket nakakahawa ka ng konting pera, dadali mo sa casino. Kasi mauubos ang pera mo dyan. May dahilan kung bakit ang mga casino, pinapasasa nila sa mga magagandang interiors yung loob ng casino. Walang relos sa loob ng casino. Walang orasan sa loob ng casino. There's no way of telling time unless you pull your cell phone up or you have your own watch. Walang paraan para malaman mo ang oras sa loob ng casino, maliban na may dala kang sarili mong orasan. Kasi built ang casino para manatili ka na ron 24/7 hanggang hindi nauubos ang pera mo. Mag-iingat kayo sa mga sugalan. Mag-iingat kayo dyan. Walang ibang paraan para tumigil ka dyan, kundi mamimili ka lang sa dalawa. Either, ikaw, by choice, titigil ka, may matitira pa sa'yo, or worse, wala kang choice kundi tumigil kasi lahat ng meron ka, Ubus na. kasama na, pati mga mahal mo sa buhay na ubus na rin dahil sa casino. Ayun ang sagot ko ron. Tignan mo nga kung meron pang ibang worth reading. In fairness, marami may audience natin ngayon, no? 200 mahigit yung remaining audience. Oh. Wait lang, hanap pa ako. Ay, sarap. Ah, puta, ang ganda pati baso nila rito. Oh. Hindi ko alam. Ano ba to? Alam ba nila na dito ako ngayon? Wala, pati baso nila, itim, oh. Pati yung itim. Oh, alam nila favorite color ko, ha? Medyo controversial to eh. Ano? Related sa religion. O, sige, okay lang. Naniniwala ka po na may nag-iisang relihiyong totoo na nag-e-exist sa panahon natin ngayon? Kung may mga relihiyon na sa demonyo, pera-pera lang, meron relihiyon na sa Diyos. Eh, ikaw ang Diyos, hindi mo ba pagsasama-samahin yung mga anak mo, mga tropa mo, diba? Mga paborito mong tao? Eh, kung ikaw nga na, ordinaryong taong bayan, gusto mo pag birthday mo, sama-sama mga kaibigan mo eh. Diba? Pagka, may okasyon, Christmas party, o may kung, alam mo yun, yung parang yung anak mo, bininyagan, o birthday nung anak mo, special na occasion sa'yo, gusto mo sama-sama mga tropa mo eh. Diba? Eh, ang Diyos pa kaya hindi gustong pagsama-samahin yung mga taong tagasunod niya. Diba? Meron yan, nahanap ka lang, pero hindi para ako mag-endorso kasi mamaya in-endorso ko mali pala, diba? Paano na? Hindi naman na siguro bago yung merong diba? Merong kung sino mang personality na nag-endorso ng relihiyon, tapos eventually yung relihiyon na yun pumalpak, tapos nabutata sa mata ng publiko. Diba? Hindi naman na bago yun eh. Parang pagboto rin ng kandidato yan eh. Ang hirap mag-endorso ng ibobotong kandidato kasi kapag bumutata, tapos may nagawang kagaguhan, tangina, ikaw ang tutuyain ng taong bayan. Ano? Asa na yun? Rekomenda mo! Sagipin mo ngayon! Tangina. Alam ko na yan. Tangina na ba? Napanood ko na yan. Tingnan mo nga kung ano pa nung. Ito, na siya? Next question. Spamming na eh, pero sige, sagutin mo na rin. Pagtsaga mo yung spamming. Melrose Aringo. Ano daw yung mahalaga? Diskarte o diploma? Kaya mo tinatanong yan kasi you have both options in front of you. Kasi tignan mo, kung wala kang option, nakatira ka sa putang inang napakalayong bundok na tagababa ka lang ng nyug, tagababa ka lang ng kopra, tapos wala ka talagang pag-asang makakuha ng diploma dahil napakalayo ng eskwelahan sa inyo, 7 bundok ang tatawirin para lang makapasok ka araw-araw. Tangina, pagka ganun, wala kang choice, dumiskarte ka na lang ng pangkain ninyo. Diba? Wala ka ng option dun eh. Kaya mo tinatanong yan kasi may option ka tapos tinatamad ka kasing kumuha ng diploma. Eh ang putang inang malas mo, nasa Pilipinas ka, wala ka sa Amerika. Dito sa Pilipinas, ang hinahanap, janitor lang, diploma. Sabihin, wag na ikang mag-aral, dumiskarte na lang. Ang putang inang bobo mo. Sige, sumukan mo dumiskarte ng walang diploma, tignan mo ang hirap. Pero dumiskarte ka ng may diploma ka, mas madali ng kapiraso. Mas madali ng konti. Tapos ang pinakamasarap pang parte dun, pag may diploma ka, napo-promote ka. Pero dumidiskarte ka nga, tapos wala kang diploma. Alam mo yun, nagtrabaho ka sa corporate, tapos security guard, ganun. Tapos alam mo yun, may mga trainings naman kayo, pero dahil di ka nakatapos, di ka maging OIC ngayon. Diba? Alam mo, mas malaki ang chance mo. Sabihin mo ng, sige, mahirap ng... Alam mo, ito pala maganda logic. Ito maganda logic yan eh. Huwag mong tapusin. Dumiskarte ka na lang.
Yun ba? Di ba? Yung magandang logic. Wala na tapusin, dumiskarte ka na lang. Tapos pag nagkaanak ka, wag mo na rin pag-aralin yung anak mo. Tangina, dapat wala kahit isa sa mga anak mo makatungtong sa eskwelahan. Mula pagkapanganak nila, padiskartehin mo na lang lahat. Tangina, di ba? Wag mo na pag-aralin, padiskartehin mo na lang. Lahat ng anak mo, padiskartehin mo. Ni isa rin sa mga anak mo, hindi dapat nakakatungtong sa eskwelahan. Dapat lahat yan dumidiskarte lang. Mula pinanganak sila, gamamatay sila, padiskartehin mo. Tignan natin kung ano mangyari sa inyo. Ay, nako. Tangina talaga. Alam mo, hindi ko maintindihan yung mga ganyang ruling eh. Bakit kailangan natin gamitin yung salitang or instead of using the word and, A-N-D? Diba? Ba't hindi natin pagsabayin? Ba't kailangan pinaghihiwalay pa? Eh, parehas na mabuting bagay yan eh. Pag mabubuting bagay, pagsama-samahin mo na. Diba? Yung pag-aaral at diskarte, pagsamahin mo, tignan mo, layo na mararating mo. Pero tignan mo, pili ka lang ng isa doon sa dalawa, parehas hirap. Parehas mahirap. Mahirap diploma lang, tapos wala kang diskarte, ang hirap. Diskarte lang, wala kang diploma, tignan mo ang hirap din. Ba't hindi pagsabayin mo na lang? Diploma at saka diskarte sabay. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga tao eh. Pinaghihiwalay pa eh. Puta, magkasama naman niya, maigi nga, mas maigi. Two heads are better than one. Diba? Dalawa ay maigi kaysa isa. Sabi sa Ecclesiastes ba yun? Sa Kawikaan. Si Solomon din na may sabi nun. Dalawa ay maigi kaysa isa. Okay, next question. Wait lang. Dami. Na-flood ang aking screen. Mhm. Hold on. Magulang na dinadaw ng anak. Yan. Magulang na dinadaw ng anak, sa akin naman, kung palagay mo toxic ang magulang mo at dinadown ka ng magulang mo, then you move out. Move out. Bumukod ka. Hanap ka ng mga taong susuporta sa pangarap mo. Hanap ka ng mga taong naniniwala sa'yo na pangapalagay mo gusto mong maging. Yun lang kunin yung mga tao, yung mga taong gusto nyo maging. Long term, hindi yung short term. Iba kasi sumasama sa mga butata kasi masarap kasamang kainuman eh. Pero pag tinanong ka, gusto mo ba maging lasinggero? Sagot mo, hindi rin naman. Associate yourself. Loss of association. You associate yourself with people that you want to be. Didikit ka doon sa mga tao na gusto mong maging. Yun ang sikreto ng mundo. Kung yung magulang mo, mga taong hindi mo gustong maging, di lagi kang lilingon sa pinanggalingan, babalik-balikan mo pa rin sila every now and then. Pero, hindi na sila yung regular na nakakasama mo dapat. Dapat ang regular mong nakakasama, yung mga taong gusto mong maging. Loss of association. Isa pa? Ano po opinion nyo sa world leaders? World leaders. Alam mo, may malalaking problema ngayon ng mga world leaders natin eh. World leaders. Kasi, kung nakikita niyo, ayoko sanang ilabas sa social media ito eh, pero hapiawan ko lang ng konti. Geopolitics. Geopolitics muna tayo ng kapiraso. Bababa sigurado viewers dito. Geopolitics muna tayo ng konti. Merong malaking problema ngayon ng buong mundo. Kasi for obvious reason, yung petrodollar deal, napalitan na ng petro-yuan deal. Tapos nakikipag-transaction na ang China sa Russia, sa Middle East din. Tapos sila yung mga magkakasama. Tapos ang against yung mga yon sa Amerika. Paano makaka-apekto sa atin yan? Makaka-apekto sa atin yan kasi tayo kaalyado ng Amerika. Ito ang problema. Dahil kaalyado tayo ng Amerika, hindi tayo kaalyado masyado ng China. Mayat maya, tanginang kulit ng China sa gilid natin. Ang kulit ng China sa gilid natin, sa mga dagat natin, sa mga negosyo natin, sa mga etc. Meron ako mga maliliit na mga balita tungkol sa mga pinopondohan ng Chinese government. Chinese government, hindi Chinese people, huwag nyo mapagkamalian. Baka mamaya maging racist kayo sa mga Chinese, huwag ganun. Yung mga Chinese na nandito sa Pilipinas, naghahanap buhay lang yan. Pero iba kasi yung mga Chinese people na nandito, kaysa doon sa Chinese government, na nagpopondo ng mga kagaguhang nangyayari dito sa ilang parte ng Pilipinas. May balita ako eh. Unconfirmed lang yung balita, kaya di ko mailabas social media. Hanap ako ebidensya, baka pwede. Okay, next question. Ano pong mapapagbago ng ugali ng isang tao? Hindi pong sarili lang po iniisip. Hindi niya po iniisip yung nararamdaman ng iba. Alam mo, eventually, life will humble them. Yung mga makasariling mga tao, life will humble them. Imposibleng hindi. Kasi alin lang naman sa dalawa eh. Either matututunan nila sa buhay nila yun o maunahan sila ng kamatayan. Kasi mga taong makasarili,
Kadalasan nilalayuan ng mga tao yan. Marami yan sa mga kadugo. Sa mga kadugo, tangina, maraming mga kadugo, linta. Sarili lang nila importante, hindi importante yung taong nililinta nila. Hindi na importante yung nararamdaman ng taong hinihingan nila ng pera, inuutangan nila, tapos di binabayaran. Hindi na importante yun. Madalas yan sa mga kadugo. Ingatan rin yung sarili ninyo sa mga kadugo. Tangina, majority ng mga kadugo, impacto at impacta. Pagka, alam mo, pag ang buhay hindi mutual, wag na lang. Pag ang buhay hindi mutual, wag na lang. And when I say hindi mutual, sila lang yung nakikinabang. Tapos pag ikaw yung may kailangan sa kanila, wala sila sa paligid, hindi mo makagilap. Hindi naman ibig sabihin ng pera eh. Kahit moral support, enough na eh. Diba? Kahit moral support, enough na. Na panahong may problema ka, walang maitulong na pera, yung moral support lang, minsan malaki na tulong nun eh. Sapat na yun minsan para makausad ka kahit papaano eh. Moral support. Kasi alam mo naman minsan ang gagawin mo eh, diba? Tatrabaho ka, kikita ka ng pera, babayaran mo ngayon yung utang mo. Ganun ka simple. Nalubog ka ng kapiraso, o nadapa ka, o kung ano man ang nangyari sa'yo. Minsan moral support nakakausad na eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ng pera eh. Pero may mga tao, tangina kahit moral support lang, pinagdadamot nila dun sa taong pinakikinabangan nila pag sila naman yung may kailangan. Yan ang hirap sa mundo eh. Minsan hindi kasi mutual. Pag hindi mutual sa akin kapag kapamilya, kadugo, pag hindi rin lang naman mutual, tangina mo, hindi kita kapamilya. Kadugo lang kita. At wala akong pakialam sa'yo. Mas malamang pa na tumulong ako sa pulubi sa kalsada kaysa tumulong ako sa kadugo na linta sa akin. Yan ang sagot ko ron. Yeah. Ano nangyari sa'yo? Tumalsik. Sige. Mic mo. Sorry. Nagulat ako sa pagkakaaray mo. Kala ko nasaktan ka. Hindi naman. Game, next. Yeah, next question. From Abel. Adele? Abel. Mm. Ano daw mainam na gagawin niya sa ngayon na nalaman nila na atheist ako? Nasira kasi tiwala ako sa simbahan. Hindi ko alam kung ano tinatanong mo sa akin specific eh. Ano gagawin mo? Ano ba? Gusto mo bang maniwala ulit na may Diyos? O gusto mong, ano ba yun, makipag-ayos dun sa mga taong, alam mo yun, nasira ang tiwala sa'yo? Paano ba? Hindi ko gets eh. Pakilinaw mo ito, Abel. Meron naman ako mga kilalang ateista, gumagana naman sa kanila yung pagiging ateista nila. Kasi hindi pa naman sila patay, buhay pa naman sila eh. Ano ibig mo sabihin dito? Curious ako kung ano talaga yung ano. Ang dali lang, Rodel. Bigyan mo muna ng pagkakataon si Abel. World War 3 ka kaagad eh. Ayan, Magkakaroon din yan, oo. Magkakaroon ng World War 3. Pero hindi ko lang alam kung kailan. Hindi ko lang din alam kung paano magsisimula. Kasi kapag binasa mo Biblia, di ba, magsisitindig ang bansa, laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa ibang banda ko, tapos magkakagera, o di nakasulat naman yun, di ba? Tapos siyang pasimula ng kahirapan. Nag-reply siya, hindi, kasi naging negosyo nila from Abel, yung nagtanong din ng ano daw gagawin niya kasi nalaman niya lang atheist daw siya. Ito yung comment niya. Hindi kasi naging negosyo. Hindi, ibig ko sabihin, Ano ba yun? Abel, ang ibig ko sabihin ka ako, anong gusto mong mangyari dun sa mga taong tinutukoy mo? Ano yung problema mo sa kanila? Kasi kung nalaman nila na atheist ka, ano naman? Hindi ko alam kung ano issue ron. Kung malaman nilang born again ka, o malaman nilang baptist ka, o katoliko ka, o datindahan ka, o iglesia ni Cristo ka, o ateista ka, o agnostic ka, ano naman? Hindi ko alam kung hindi ko alam kung anong problema doon. Ano yan eh, kumbaga, di ba, sarili mong paniniwala yun eh. Wala naman ako nakikitang issue ron, maliban na lang siguro kung pinakikialaman kanila dun sa pagiging ateista mo, di ba? To each his own. Yun, ang sagot ko ron. Wala naman akong nakikitang problema ron sa wala akong nakikitang problema ron sa'yo na magkaroon ka pa ng pakialam sa opinion ng kahit na sino. Di ba? Sarili mong paniwala yan eh. Na-isolate daw siya. Huwag ka magpapa-isolate. Kung ina-isolate ka, huwag ka magpa-isolate. Humanap ka ng mga tao ngayon na gusto mong makasama. Di ba? Ganun lang yun eh. Hanap ka ng mga tao na gusto mong makasama. Kasi tignan mo, katulad sa akin, ako personal, wala naman akong kadugo na tinuturing ko kapamilya. So technically, isolated ako sa buong pamilya. Sa pamilya nila. Wala akong pakialam sa kanila. Sa lahat ng kadugo ko, wala akong pakialam. Ngayon, sa akin, simple ang simple sa akin ang konsepto eh. Ayaw nyo sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Ganun lang. Pagmamalasakitan pa rin kita every now and then. Pero hindi yan para yung opinion mo, tatanggapin ko pa tungkol sa kahit na anong bagay. Tapos kung hindi mo ako papansinin, edi makikipag-usap ako sa mga taong pinapansin ako at gusto nila akong kasama. 'Di ba? Ikaw mismo ang pipili ng mga taong gugustuhin mong kasamahin.
Tapos yung mga taong gusto mong kasama, dapat at all times nakakabuti para sa'yo, hindi nakakasama para sa'yo. Kasi yung mga taong makakasama para sa'yo, pag sumama ka dun, ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Diba? Oo, ngayon, so ibig sabihin, pipili ka ngayon ng mga kasama na gusto mo talaga silang kasama. Yun ang sagot ko ron. Black sheep daw ako ng pamilya. Ano naman? Edi live on your own. Diba? Ina-isolate ka nila, i-isolate mo na rin yung sarili mo. Bumukod. Bumukod ka na. Tangina, 'di ba? Pag may trabaho ka, you can go anywhere and everywhere you want. 'Di ba? Kahit saan pwede kang pumunta. Kahit saan pwede kang pumunta, kahit sino pwede mong kausapin. Alam mo, mas malaya pa nga yung buhay na ginawa nila para sa iyo, Bill. Malaya yung buhay na ginawa nila para sa iyo. Huwag mo nang problemahin yung mga taong ayaw sa iyo, dumikit ka sa mga taong gusto sa iyo. 'Yun ang sagot ko ron, brother. Ayun, nakabukod ka na pala eh. O di wala ka ng problema. Huwag mo nang problemahin yan, brother. I-stressin mo lang sarili mo sa mga bagay na hindi naman na importante. Sa mga taong hindi na rin naman importante. Alam mo, learn to demote people from your life. And this goes for everyone. Sa lahat ng mga nakikinig sa akin, learn to promote people in your lives. And learn to demote people from your lives. And learn to excommunicate people from your lives. Matuto kayong magtanggal ng mga tao at mag-demote ng mga tao. May mga taong pinopromote ko from being a nobody to being my family. May mga tao naman from being my family to not stranger, to an acquaintance. Yung mga minsang panahon na mga taong willing ako na mamatay para sa kanila, na ngayon hindi naman na ganun, mga kakilala ko na lang sila. Dinedemote ko yung mga tao na ganun. Yung mga taong hindi rin lang naman mutual sa akin. Kasi pagka kailangan mo ako, sureball, nandyan ako eh. Mapapakinabangan mo ako sa maraming bagay ng buhay. Malaki pakinabang ko. Kung ako tao, malaki pakinabang ko sa kapwa-tao ko. May tanong? Yeah, sagot ko rin. Go. Kay Ebrio Claire, may sakit po kasi ako sa balat. Meron po akong neurofibromatosis. Rare condition po. Tapos may friend po ako na nasa same condition. Tapos nasa jeep po, sinasabihan siya ng tao sa jeep na magsisika na kasi sa kasalanan mo. Mga magulang po siguro makasalanan kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Ano po advice mo sa mga taong ganyan, pati si Lord dinadamay? Hindi, sa akin, huwag ka nalang sumagot sa ganun. Kasi away lang yan eh. You don't want unnecessary friction in your life. Diba? Away. Tapos pagkatapos mo, magsusuntukan kayo. Tapos ang worst case scenario niya na hindi mo gusto mangyari, mabidyoan ka pa. Tangina, diba? Napakaalat mo. Amin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Tangina mo. Kasama ka na sa mga. Akin na lisensya mo kayo ngayon. Tangina. Alam mo, yung mga ganong klase ng tao, pabayaan nyo na lang sila. Alam mo, the worst that you can do to those types of individual who are outstandingly judgmental, mind your own business. Pag hindi mo sila pinansin, yun yung pinaka-worst na pwede mong gawin sa kanila. Bakit? Kasi hindi mo sila naturuan kung paano maging tao. Ang ibig sabihin nun, they just have to live their lives. They just have to live their miserable lives being animals. May mga tao kasi, alam mo, hindi ako naniniwalang lahat ng tao. May mga tao hayop eh. Mukha lang tao, pero may mga tao hayop. Walang pakinabang sa mundo. As in, nandito lang sila sa mundo para mamirwisyo ng kapwa-tao. Merong mga ganyang klase ng tao. Mga tao na nandito sa mundo para mamirwisyo lang ng kapwa-tao. Wala silang tulong, wala silang buting na idudulot. Ang worst niyan, nag-aanak pa yung mga lintik na yun. Ng mga taong hindi rin naman kailangan dito sa mundo. Mga susunod na siraulo ng mundo. May mga tao, hindi nga marunong maging tao eh. Tangina, nangungutang ka, hindi ka nagbabayad eh. Diba? May mga ganyang klase ng tao, hindi marunong maging tao. May mga tao, perwisyo pa ibibigay sa'yo pagkatapos mong tulungan. Ingat kayo sa mga ganong klase ng tao. Ingat kayo sa mga ganong klase ng tao. Yung mga taong linta. Mukha lang silang tao. Pero linta talaga sila. Nakikinabang lang sila ng gusto. Pero ikaw, pag ikaw na may kailangan sa kanila, wala ka mapapakinabang sa kanila. Basura sila ng lipunan. Basura. Yeah, go. Question. Kay Edward Ramirez.
In fairness, masarap tong ano. Ilang minuto na ako sarap na Rosemary. sarap dito sa steak na to. Yung steak. Sarap. May sauce. Mm. Ayan. Anong masasabi mo? Medium well. O gagawin mo? Ay, ano po masasabi mo o gagawin sa mga kaibigan na inaabuso yung sekreto mo kahit di naman big deal pero pwedeng makasira ng kaunti sa pagkatao mo? Bakit ka kasi nalalabas ng sikreto mo? You're betraying yourself. Diba? Huwag ka maglalabas ng sikreto mo. Huwag may bebetray sarili mo. Kasi, tignan mo ito ang problema mo eh. When you share your secret to people, it's as if giving a knife to another individual, hoping that that person will not stab you at the back. Yun ang problema kapag ka nagbibigay ka ng sikreto. Pag nagbibigay ka ng sikreto, it's as if nagbibigay ka ng kutsilyo sa isang taong hindi mo kilala na umaasa kang sana hindi kanya saksakin gamit yung kutsilyong binigay mo sa kanya. Mag-iingat kayo sa mga sikreto. Huwag mo lalaglag sarili mo. At all times, gaya nga ng sabi ron sa MMA, you protect yourself at all times. Protect yourself at all times. Huwag mo lalaglag sarili mo. Yun ang sikreto sa buhay. May next question ba? Ito. Ang sad naman ng tanong niya. Sige. Sad na tanong. Mahal pa ba ng lalaki ang asawa niya pag sinasabihan niya to nang mamatay na sana siya or magpakamatay na lang siya? Obvious naman, di ka na mahal yan. Pero minsan you have to consider, ano ba yung state of mind kung bakit sinabi yun? Minsan kasi, may mga taong maluwang ang bunganga kapag kagalit. Pagkagalit, kung ano-ano nasasabi. Pero di naman talaga yun yung ibig nilang sabihin. Ikaw na makakatansya nun. Kung palagay mo ba mahal ka pa, o kung palagay mo galit lang siya kaya niya nasabi yun. You have to consider the state of mind of the person as well. Check mo muna. Baka naman galit lang siya. Lagi kayo magbibigay ng pataan. Kasi sabi mo, kung the fact lang na magkasama pa kayo niyan, at hindi pa lumilipat sa ibang bahay, kasi ang mga lalaki, ayoko naman sabihing normal na babaero, pero maraming lalaki babaero. The fact na magkasama pa kayo niyan at hindi lumilipat sa ibang bahay yan, may pagkakomportable yan, nakasama ka. Tapos baka ang ibig sabihin nun dahil partially mahal ka pa rin yan. You just have to put yourself in conditions na favorable for each other para hindi ka niya sinasabihan ng ganun. Ano ba dahilan bakit sinabi sa'yo? Minsan alamin mo rin kasi kung ano dahilan. Kasi minsan ang hirap sa atin, importante lang sa atin yung sinabi. Pero hindi na natin tinitignan yung surrounding circumstance na baka naman puta, pinikon mo naman kasi yung tao. Di ba? Minsan hindi na natin tinitignan yung surrounding circumstance. Minsan sa sarili natin mismo, gago rin tayo eh. Tapos pagka nasabihan ka ng hindi maganda, magagalit ka. Di ba? Tignan mo kung anong surrounding circumstance, baka naman ikaw ang nakatrigger, kaya nagkaganon. Yun ang sagot ko nun. Here's the next question. Ito, si Dan Hill. Dan Hill, go. Ano po masasabi niyo sa pamilyang merong diskriminasyon sa kapatid na panganay dahil kapatid lang sa ina pero yung panganay na kapatid sa ina ay nagtaguyod sa pamilya nila dati pero ngayon nababaliwala na. Ano pa ba naman kailangan mo sa kanila? If you did it in good faith, may kailangan ka pa ba galing sa kanila? Ginawa mo yung parte mo sa kanila, ayaw nilang gawin yung parte nila sa'yo, ano pa kailangan mo sa kanila? Move out. Move on. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga dugo, yung mga kadugo, mga matitinong tao. Ako nga, tangina, wala nga akong kadugo eh. Ikaw, swerte ka pa kahit paano kung tinatanggap ka nila o hindi, it doesn't matter. Pero ang bottom line, meron kang mga kadugo na kasama mo. Walang ganun eh. Tangina, tinapon ko rin sila pabalik. Nagtapon lang kami sa isa't isa. Pero sa akin ang bottom line, simple. Pag ayaw sa akin ng tao, pagmamalasakitan na lang kita out of goodwill. Pero wala na akong pakialam sa kung anong trip mo. Ganun kasimple. Alam mo, the sooner na isipin mo na hindi naman lahat ng tao dapat talaga nasa loob ng buhay mo. Regardless kung kadugo mo yan o hindi, the sooner na magiging mas payapa ang buhay mo. Ako, payapa ang buhay ko eh. Ang sarap-sarap ng buhay ko, wala akong sakit ng ulo. Meron ako mga maliliit na every now and then lumilitaw tapos nare-resolve naman agad-agad. Di ba? Every now and then, may mga problema ako, nare-resolve naman agad-agad. Itong kasintahan ko, minsan sakit lang sa ulo ko ito eh. Pero, sa madalas na pagkakataon naman, nare-resolve naman yung sakit ng ulo namin dalawa.
Ikaw Diba? kaya yun. Minsan, ako rin yung sakit ng ulo niya. Oo. Coming from Pero, huwag mo kakalimutan. Kahit ano pa mangyari at kahit ano pa sabihin ng kahit na sino, alam mong mahal kita. batuhin kita na itong red knife. Gusto mo? Alam mo naman mananatili tayo magkasama habang buhay. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. You know the things that I have done for you. And you know the length of measure that I will go just to prove my love to you. Wala, kainin mo. Musaya mo. Na? Ito, next question. Yeah, next question. Kasalanan ba ng mga magulang na kay Vince Baitan? Kasalanan ba ng mga magulang na mag-anak ng maaga tas aasa sa anak para lang may makain? Brother, pwede habang naman tubig. ang ina... Pagbalik mo na lang ha. Salamat ha. Oh, wait. Tubig lang. Ay, sister, hello. Paisuyo. Maligaya naman, Ella. Makikisuyo na lang ako. Tubig ako. Water na lang po. Tubig ako. Salamat ha. Thank you. Thank you. Okay, next Going question. back, sorry. Kasalanan ba ng mga magulang na mag-anak ng maaga, tas aasa sa anak para lang may makain habang ang ina nagsusugal habang nag enjoy sa bisyo? Kasalanan ba ng anak? Kasalanan ng ina? Ano tanong? Kasalanan ba ng mga magulang na mag-anak ng maaga? Oo, kasalanan nila yun. Tangina, ginusto nila yun. Nagkatutan sila na maaga, di ba? Tinutok sa loob. Nung mabuntis, putang ina, gano'n na lang. Tapos gusto mag-aanak pa yan. Dadamihan pa niyan. Tapos pag tinatamad na sila magtrabaho, papasa ngayon nila sa mga bata yung obligasyon. Ang panganay, ikaw nang bahala sa ibang kapatid mo ha. Ikaw nang bahala sa pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima. Magkakantutan pa yan, tapos magpaparami pa yan. Tapos iaasa ngayon doon sa panganay. Alam mo, isa sa mga problema ng Pilipinas yan eh. Yung mga basurang klase ng magulang na nagsisipag-anak, tapos iaasa sa panganay lahat ng mga ibang pinagpasarapan nila. Problema ng Pilipinas yan eh. Sa akin, pasensya na ha. Toxic. Pero, Filipino culture. toxic Filipino culture yan eh. Sa akin, ang pagkaganyang basura magulang mo, tumanaw ka na lang ng utang na loob sa kanila every now and then, pero ako, bubukod ako sa ganyang klase na magulang. Pasensya ka na pasensya ka na ha. Pero hindi, hindi kasi ako nagpasarap para gumawa ka ng mga kapatid ko eh, di ba? Tapos huwag mo sa akin iasa yan. Kayo ni Papa gumawa dyan ha. So, pasensya na kayo, with all due respect, may respeto pa ako sa inyo. Pero ngayon, aalis na ako. Para makapaghanap buhay muna ako, buuin ko muna yung sarili ko, balik na lang ako sa inyo kapag either may sakit sa inyo o senior citizen na kayo. Pero bubuuin ko muna yung sarili ko kasi mahirap eh. Takina, nilulunod nyo yung sarili nyo sa dami ng obligasyon na ginagawa ninyo. Dinadamay nyo pa kami sa pagkalunod ninyo. Pasensya na po kayo. Pero unahin ko muna yung sarili ko. Angat ko muna yung sarili ko. Pag nakaahon na ako, tsaka ngayon babalik ako sa inyo. O pagka either may sakit kayo o matatanda na kayo, balik ako sa inyo. Makakatulong ako sa inyo every now and then. Every now and then, magpapadala rin naman ako ng pera pa, 1,000, 5,500. Pero di ko pwede bigay buong sweldo ko sa inyo. Bala kayo dyan. Puta, kayo lang yung nagpasarap dyan. Di naman kami kasali dyan eh. Diba? May point. Yeah, next question. Ito, malungkot na malungkot siguro to. Hindi ko mabasa yung name, parang Korean eh. Boss, ano po masasabi niyo sa provider ang asawa? Pero babaero. Okay lang po ba yun as long as sa'yo umuwi? Doon di ka magtrabaho. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung lalaki lang ang nagtatrabaho. Taka na sa hirap ng buhay ngayon, dapat parehas na nagtatrabaho. Yan, dyan mapapakinabangan mo yung gisa sa sariling mantika. Yung panganay na mag-alaga ron sa iba, pero alaga lang. Hindi pagsusustento ng pera. Mga babae, matuturin kasi kayo magtrabaho para hindi lahat ng bagay inaasan nyo sa lalaki. Tapos kapag lalaki, babaero, di nyo kaya hiwalayan. Pero Diba? yung mindset na okay lang daw yun, basta sa'yo umuwi. Ano ba mindset mo ron? Point mo doon? Hindi okay sa'yo. Hindi rin okay sa akin. Hindi okay sa'yo, hindi rin okay sa akin. Aanin mo yung provider kung wala ka namang kapayapaan ng isip mo. Oo. Just Alam mo naman ang pag-ibig kita eh. let's check ang next question. Let's check the next question. Sige. Pero hindi okay yun. Never yun magiging okay, syempre. Okay. Wait lang. Ang dami ng napaflood siya. Okay. Eto, kanina pa siya nagtatanong eh. Basahin ko na. Medyo mahaba. Sabi ni Miguel, di daw okay yun. Never yun magiging okay naman. Hmm. Pa-advise po, dumating po kami sa point namin ng asawa ko na masagana. Then lahat po ng relative niya nakakapit sa amin. Tapos bigla po kami lumubog. Dali, singit ko lang to. Basahin mo sa akin yan ha. Paano po maging magaling magsalita kagaya mo? Makinig ka sa akin.
Sige, tuloy mo yan. Andali. Ang haba kasi, kanina pa siya nagtatanong baka magtampo siya sa'yo, Charot. Ano yun? Nasaan ako? Dumating kami sa point namin ng asawa ko na masagana. Then lahat ng relative niya nakakapit sa amin. Then bigla po kami lumubog. Halos wala na po dumating kami sa point na walang matirahan. Pati biyanan ko, pinaalis kami sa bahay nila. Ngayon po, nakabalik kami sa maayos na buhay at nakaraos. Naging mabait naman po sila sa amin yung side ng asawa ko. At tinutulungan niya po, dapat po ba ako magalit sa asawa ko? Please po pasagot. Naglilihim pa po siya sa akin about sa pagtulong sa side niya na dati po kami pinagdamutan. Alam mo, nahahati ang isip ko dyan eh. Nahahati yung isip ko sa short term at saka sa long term. Hello. Ay, last call na. Okay. Anong oras ka nagsasara, sister? Anong oras na ba? Hindi ko sure. Hindi pa check. 11:31. 11:30. O sige, okay na muna ito. Maligayan na kami pansamantala. Thank you. Maraming salamat, Ella. Na-appreciate kita. Thank you. Thank you. Okay, going back. Hindi pa ako tapos, mamaya na ako. Going back, dun sa problema, nahahati ko yung isip ko sa short term at saka sa long term. Diba? Kasi, ang short term yan, tanginan nyo, pakyo kayong lahat. Diba? Yun ang short term dun eh. Pero ang long term dun, if you consider na merong kabilang buhay, mabuting bagay kasi yung pagtulong sa iba. Huwag ninyong kalimutan ang awa. Sapagkat ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Huwag niyong kalimutan na magpakita ng awa. Kasi yung awa, lumuluwalhati yan laban sa paghuhukom. Sa paghuhukom, merong mga taong kaaawaan na yun yung mga taong nagpakita rin ng awa at the same time. Pero, you have to consider na yung awa mo, hindi dapat ang mangyari, ikaw naman ang mabaliktad at malubog. Alam mo yung pagkalubog sa buhay. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Meron ako isang bagay na ituturo sa inyo. Isa sa mga bagay ito natutunan ko sa pag-ahon at sa paglubog at sa pag-ahon at sa paglubog ulit at sa pag-ahon ulit. Isa sa mga bagay na pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, tungkol sa pagkalugmok at saka sa pagkalubog. Yang pagkalubog sa kahirapan, pinakamagandang indicator yan nung kung sino ba dapat yung mga taong kasama mo pag umasenso ka na. Kasi, may mga tao na ang tawag good times body. May mga kadugo good times body rin eh. When everything is fine and well, they're all around you spending your money and asking you to spend your money for them. Pero pag nawalan ka, tangina, hindi ka nga nila kayang tulungan umahon uli eh. Mas mana pa, lalo ka pang ilulubog, pagtatawanan ka pa. Tangina. Alam mo, Pilipinas, makinig ka. Sa tulong mo at sa awa mo, hindi dapat mangyari na ikaw na mismo ang lumulubog para lang maiahon mo ang iba. Sa pagtulong sa iba, unahin mo muna sarili mo. Merong general rule sa mga lifeguard. Narinig ko to kay Jordan Peterson. If both of us will drown, you drown. Pag parehas tayong malulunod at parehas tayong mamamatay, mauna ka na lang, bahala ka sa buhay mo. Isa sa mga pinakamagagandang indicator yan, yung kahirapan. Isa sa mga pinakamagagandang indicator kung sino ba yung mga taong dapat nasa paligid mo sa panahong nakaahon ka na. Kasi may mga tao na andyan lang kapag ka maligaya. Pero pag panahong wala ka na, minsan, kahit bagsak ka na, sila pa yung nananadyak sa'yo. Hanggang alas 12 lang daw, no? Okay. Okay lang, sige. Ako nang bahala. Thank you. Reveal out na raw kami. Bandang alas 12, pwede na tayong balik. 11. Marami-rami naman na napagsilbihan eh. Tapos tayo naman ang magkakaroon ng oras para sa ating dalawa. Maligaya. Maligaya ang buhay. Okay. Okay, next question. Hindi kasi Wait lang. Ito, kay Rodel Cabaging. Gracia Diaz. Opinion mo sa lalaki yung gumaganap sa bahay
habang babae yung nagtatrabaho sa labas. May mga pagkakataong ganun House eh. husband. May mga pagkakataong ganun. Brother, hello. May mga pagkakataong ganun eh. Hindi mo maiaalis na merong mga pagkakataon na yung babae yung nakatapos at merong mataas na trabaho at yung lalaki yung hirap sa buhay. Merong mga ganun eh. Mismatch. Diba? Supposed to be lalaki provider. Pero always remember, in every rule, there is always an exception. Thank you. Magkano bill natin? Bumabayad lang muna ako sandali. Mga babayan, saglit lang. Ha? Old fat. Hold that thought. Tama na. Waka mo lang muna sandali ang isipin na yan. Sagutin ko yan. Ako bubunot lang muna sandali. Dali lang ha. Bunot lang muna tayo ng konting pera. Okay. So, ano nga uli yung tanong? Ulit. Yung lalaki, yung Sa ano? house husband. House husband. Okay. Sina-check ko lang muna kung tama. Okay. Okay. That's it. Merong mga ganong pagkakataon eh. In every rule, there's always an exception eh. Kasi tingnan mo, ito isang bagay na hindi nagme-make sense eh. Kung yung babae, mas malaki yung kinikita kaysa sa lalaki at napakalayo ng diferensya, doble o triple kaysa dun sa lalaki, hindi ko maintindihan yung logic kung bakit dapat tumigil yung babae sa pagtatrabaho para yung lalaki ang magtrabaho. Hindi ko maintindihan yung logic na gano'n eh. Merong mga ganong setup na umuubra eh. In every rule, there's always an exception. Pero kung ang dahilan kung bakit putang ina mo, kaya baliktad dahil yung babae yung nagtatrabaho, yung lalaki yung nasa bahay, kasi tamad yung lalaki, putang ina. Saan lalayasan ko yan? Lalaking tamad? Naka, putang ina mo. Alam mo, ito sikreto sa akin sa buhay ah. Ang sabi ni Pedro, ang sino man, kahit sino, na ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Pag ayaw mong magtrabaho, wala kang karapatan kahit sa pagkain mo. Kahit sa pagkain, wala kang karapatan kung tamad ka. Pero kung hindi naman tamad, at okay naman yung ganong setup para sa babae, alam mo, as long as mutual, walang problema eh. As long as mutual, walang problema na pagkasunduan ninyong dalawa na yung lalaki ang husband, tapos yung babae ang magtatrabaho dahil napakalaki ng kinikita ng babae kung ikukumpara doon sa lalaki, wala mo nakikitang problema doon. Yun nga lang, tangina, kain-igo ka doon kapag lalaki ka. Tangina, kain-igo ka ron. Yun, exception to the rule yun. Puta, under ka nun. Palu-paluan ka. Come on, baby. Tangina, kinaka-come on, baby, yung lalaki, hindi yung babae. Yan ang sagot ko ron. Sige, tingnan mo, next question. Anong oras na ba? Sabi lang, alas 12 lang doon. Oh, yan, meron pa tayong konting minuto pa. Meron pa tayong konting minuto pa. Ito yung bagong question. Sige. Mafe, how to say no na hindi ka makakasakit ng loob? Nasanay na sila siguro na parati ako oo sa hinihinging favor. Parang ako pa yung masama pag tumanggi daw siya. Word it properly. Thank you. Word it properly. Alam mo, know the art of saying no. Kasi ito ang problema. Merong cycle of dependency. Pag ginugol nyo, lagay nyo, cycle of dependency. 5 steps lang yan. 5 lang. 5 beses ka lang nagbigay. 5 beses ka lang nagbigay. Nakadepende na ngayon sa'yo yung tao. Merong cycle of dependency. Mag-iingat kayo dyan. Kasi baka pinadedepende ninyo sa inyo yung mga tao na tinatamad silang resolbahin yung sarili nilang problema. Kaya gumagawa na lang sila ng gumagawa ng paulit-ulit ng problema, tapos sa'yo pinaparesolba yung problema nila. Cycle of dependency. Ayaw nila mag-ipon, tapos sasabihin sa'yo, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, naiipit sila. Ayaw nila mag-ipon, sasabihin sa'yo, pambayad ng bahay, pinapalaya sila. Tapos lagi na lang ganun ang problema. Laging utang ng utang. Alam mo, kung sa negosyo, understandable yung utang ng utang.
Pero pag personal finances, tas tuloy-tuloy lang naman na pumapasok sa'yo pera dahil swelduhan ka, tangina, wala kang utang walang dahilan para umutang ka ng umutang, maliban na lang merong may sakit sa pamilyang mamamatay na. Diba? Alam mo, ingatan ninyo ang sarili nyo sa cycle of dependency. May mga tao kasi, consider this, na minsan, tignan mo din yung tinutulungan mo. Baka naman kasi akala mo nakakatulong ka pa. Pero ang totoo, kinukonsinti mo na pala yung kagaguhan nila. Nagiging enabler ka na pala. Enabler ka na. Diba? Ingatan ninyo sarili ninyo na maging konsentidor ng kagaguhan ng iba, lalong-lalo ng katamaran at kaistupiduhan pagdating sa pera. Ingatan nyo sarili nyo sa ganyan. Kasi yung mga yan, tangina yung mga regular, mga mangungutang, na utang na lang ng utang tapos di nagbabayad. Yung mga ganyan, entitled sons and daughters of bitches pa yan eh. Puta, pag hindi mo pinautang, galit pa yung mga lintik na yan eh. Akala mo may patago silang pera eh. Akala mo may patago. Ingatan nyo sarili nyo sa ganyan. Alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pag ang tao, abusado, cut mo na sa buhay mo. Hindi na importante yung mga yan. Abusado yan. Yeah, next question. Wait. From Shy? Shade? May maganda rin ito. Alin? Yoy's putang. Mashas. Mr. Mashas na lang. Yeah, Mashas. Ano ba kasing trip mo? Lagay mo kasi yung totoong pangalan nyo. Ewan ko, putang ina. May mga tao talaga sa social maganda media. nga yung question. Bernard. Gagawin Dranreb. Putang ina talaga. Do you consider yourself fully grown up? Alam mo, growing old is mandatory. Wala kang choice dun. Growing up is an option. Paminsan-minsan, isip bata pa rin naman ako at nag-enjoy ako, tangina, sa paglalaro ng ML at saka COD. At magaling ako. Masya ko nga, nag-world rank eh. Alam mo, paminsan-minsan, it's not too bad to do childish things every once in a while. Hindi nga lang masyadong sa mata ng publiko. Kasi alam mo, ang problema kasi may mga tao judgmental eh. Pagkaisip bata ka sa mata ng kahit na sino, madalas na pagkakataon, judgmental lang mga tao eh. Alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Ako, personal, hanggang ngayon naglalaro pa rin ako eh. Paminsan-minsan, yung laro ko paminsan-minsan, yung motor ko dadalhin ko sa malayong lugar. Kasama ko yung aking kasintahan na siyang regular ko rin nakalaro sa buhay. Tapos mamamasyal kami, pupunta kami ng Sagada na naka-scooter. Scooter. Tapos pupunta kami ng kung saan malalayong lugar. Pupunta ng Tanay, gano'n, naka-scooter lang. Minsan, naka-cruiser na motor, na-disgrasya pa kami nito nakaraan. Tangin ng bobo ko. May kumat sa akin na motor napapreno ko. Hindi ko naman nabangga, pero sumemp lang ako. Bad trip. Wala that happens every now and then. Pero, alam mo, maligaya pa rin naman akong naglalaro Diba? Isang bagay na natutunan ko sa buhay, all work and no play makes Chester a dull boy. Yeah, next question. Feeling ko last question mo na yan kasi... Last question na. Tingnan natin Anong hanggang oras alas na ba? 12. 15 minutes. Kaya pang mag-entertain mga tatlo yan. Go. Pagsilbihan natin mga kapwa-tao natin. Na nagloloko kasi check mo nga sa'yo kung may makita kang question. Sir, please. Tanong. Kasi po... nawala. Nasaan na yun? Flight ko na po. Ngayon. Asan na? Asan yun? Ngayong Sunday. Sir, please po, tanong ko po kasi flight ko na po ngayong Sunday. Anong tanong mo? Asan? Asan yung tanong mo? Shy. Yung tanong mo nasan? Nawala. Naiwan. Nauna nang nag-flight. Yung tanong niya, nauna nang Ito na lang nag-flight. muna habang wala pa. Yeah. Sa dami, from Pat Esguera, sa dami ng pinapayo mo, sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang at pinakamagandang payo nyo sa mga tao? Sulitin mo ang buhay kasi mamamatay ka. Yun ang pinakamagandang payo na natanggap ko at maibibigay ko sa kapwa-tao ko. Sulitin mo ang buhay kasi mamamatay ka. We don't get to live very long. We only live for about 60 short fucking years. Sobrang konti lang ng mga taon natin sa mundo.
tingnan mo akala nung iba mahaba 60 years, 70 years, 80 years eh. 80 taon, akala mo mahaba? 80 New Year lang yun. 80 Pasko. 80 birthday, wala pang 100 birthday yun. At sa sandaling panahon, alam mo mga tao, tignan mo nga sandali, baka lumitaw yung kay Shai na tanong. Pa-flight na daw kasi siya sa Sunday. Inaabangan ko nga. Ang mga tao, saglit lang ang buhay natin. And when I say saglit, ang ibig kong sabihin, under the context na ang mundo at ang universo ay lumitaw bilyong taon na nakakaraan. At hindi tayo umaabot ng milyong taon. Hindi nga tayo umaabot ng 1,000 taon eh. Kahit sa Biblia, walang kahit na sinong umabot ng 1,000 taon sa Biblia eh. Wala eh. Buhay, 1,000 taon. Wala eh. Tao pag-uusap, hindi Diyos, hindi anghel. Wala ka mababasang 1,000 taon sa Biblia. Si Matusalem ang pinakamatanda, 900 something lang. Pero alam mo, yung saglit na panahon na buhay mo rito, sulitin mo ang buhay. Hindi ang purpose ng buhay. Ayan, nag-message na si Shai, pakibasa na lang maya-maya. Pero save mo. Hindi ang purpose ng buhay, maging masaya. Hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi ang purpose ng buhay maging masaya. Kasi yung purpose ng buhay maging masaya, sana umpisang-umpisa pa lang na parte ng buhay mo, masaya ka na. Pag pinanganak ka, dapat tumatawa ka. Hindi nga eh. Pag pinanganak ka, umiiyak eh. Maraming iba-ibang expressions and emotions ang buhay. And you are welcome to enjoy all of them. Saglit na ang buhay. You should make this short life count. Itong maikling na buhay na to, kailangan maging importante at meaningful. Yun ang dahilan kung bakit pinamimigay ko ng libre. Libre, hindi ako nagpapabayad. Libre yung oras ko sa social media. Mga YOLO, check. Yan. Hindi mo nakita? Hindi naglo-load yung ano ko, ni-restart ko. Oo. Napit ko yung kay Shai. Nakita mo yung kay Shai? So, ito ko sa YOLO pala. Nakita nyo sa sarili sa konsepto ng YOLO. Takin na sa akin, ka-stupidoan yan eh. Ang YOLO kasi, yung konsepto niyan na general majority, sigurado may mga iba sasabihin, hindi naman ganun. Pero, ang nakikita kong general majority ng konsepto ng YOLO, ubusin natin lahat ng pera natin ngayon, tapos bala na bukas. Ka-stupidohan, kabobohan. Ano ba masasabi nyo? Ako, bibigyan ng kapital ng asawa ko. Sabi niya, maghahanap buhay na siya. Sa bahay na lang ako. Hindi naman ako maghahanap buhay. So, po makatulong sa pamilya namin, ayoko kong bigyan, gusto kong 2 anak. Wala naman masama eh. Kung magtatrabaho ka, wala masama. Shai, kung lalabas ka ng bansa, wala ako nakikita masama rin sa paglabas ng bansa. You just have to make sure na kayong dalawa in sync yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Calibrated kayo sa isa't isa. You make sure na yung mga goals, dreams, and aspirations in life parehas. Kung kailangan mong lumabas ng bansa para kumita ng mas malaki kaysa dun sa asawa mong nasa Pilipinas at parehas naman kayo ng pangarap, bakit hindi? Wala ko nakikitang masama ron. You just have to make sure na parehas kayo talaga ng goal at hindi ang goal niya pagka wala ka na mabababae siya. Yun ang sagot ko ron. Maganda to isa Nan, mabibigay ka bang money rule? Taka na sa akin, siyempre ang money rules eh. Walang komplikado. Bumibili lang ako ng mga bagay na kailangan. Hindi ako bumibili ng mga putang ng kaletsyan sa Shopee. JNT ayaw tumigil. Hindi ko ano na yung kailangan. Pantalon ko nasira, bibili kong bagong pantalon kasi sira na. Yung polo mo. Polo ko, sira na, bibili ko. Kupas na yun dito, bibili ko bago. Ito, binigay lang sa akin to eh. Maraming salamat, Rams. Na-appreciate kita. Si Rams ang nagbigay sa akin to. Sponsored eh. 2 ito. Binigay sa akin ni Rams. Maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Yan. As much as possible, I practice minimalism. Yung mga binibili ko, yung mga bagay na talagang kailangan lang. Pag hindi kailangan, hindi ako bumibili.
ang pinakamalaking ginagastusan ko ng mga libro, bumibili ako ng maraming libro. Kabibili ko lang recently, yung kay Mix Jose. Bumili ko ng libro niya. At saka yung kay RDR, si Raymond de los Reyes. Yung 8 bobong paraan para yumaman. Bumili ko nun. Tingnan natin kung ano laman ng mga libro nila. Sigurado may matututunan ako ron. Imposibleng wala. Pinaghirapan nila ng maraming oras yung pagsusulat ng mga libro na yun. So, Katire Relo. Kumusta ka? Yun. Yeah. Isa pa? From Dongski de Arce. Mm. Anong masasabi mo sa kasabihan na wala kang karapatang sumaya pag di ka pa successful sa buhay? Babalikan ko lang muna yung sandaling meaning ng success, ha? Kasi alam mo, hindi magkaintindihan dyan sa putang inang success na yan, eh. Akala ng iba kapag marami kang pera, successful ka na, eh. Diba? Tangina, alam mo ang pinaka-worst na failure? Yung sobrang dami mong pera, tapos sobrang dami mong narating sa buhay, tapos pagdating sa kabilang buhay, tangina, tinataboy ka ng Diyos, pupunta ka pala ng impyerno, ayaw kang tanggapin sa langit. Yan ang pinaka-worst. Napakalayo ng narating mo para lang ma-impyerno. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa putang inang success na yan. Napakaraming nangangaral sa social media ng tanginang success. Tapos pinalalabas nila na ang equivalent ng success ay ang dami ng pera mo. Hindi ganun. Alam mo, ang basic niya basic lang sa akin na principle ng success. Merong short term, merong long term. Pero ang basic principle sa akin ng success, from point A to point B, nakakarating ka. Mula sa nasaan ka ngayon, papunta sa kung saan mo gustong makarating, nakakarating ka. Sa parehas na short term at long term. Ang problema kasi, general majority ng population ng Pilipinas, tangina, short term mag-isip, eh. Pera lang ang nasa isip, eh. Biro mong ganun kakabobo, no? Tangina, sikat ka pa, pero ang tanga mo. Ganun kakatanga na yung konsepto na puta, sikat ka, tapos nangangaral ka ng success, tapos ang pinapangaral mo ng success, ang kahulugan pera. Tangina, lumipas ng billion, 13.5 billion years na ang universo, 4.5 billion years old na ang mundo, at ang iniisip mo, tanginang pinaka-importanteng bagay sa mundo, pera. Ganun kakatanga. Ingatan ninyo ang sarili ninyo sa mga ganyan. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Huwag kayong maniniwala sa mga success, pera. Alam mo, ang totoo dyan, karamihan dyan sa mga success, pera na yan. Puta, karamihan dyan scam, eh. Diretsahan, karamihan dyan scam. Yung iba nga nasa religious field pa, eh. Puta, nangangaral lang pagpapala. Pagpapala daw. Ang konsepto, bibigay mo sa kanila tithes mo. 10% ng kinita mo, bibigay mo sa kanila. Pag dinamihan mo yung binibigay mo sa kanila, more than 10%, mas pagpapalain ka, mas dadami ngayon yung kinikita mo. Una ka sa pila. Putang ina, una ka sa pila. Ano yan? Pamparami ng powers? Ganon? Pag dinamihan mo yung pera, dadami din sa'yo? Ganon? Anong kalokohan yan? Sa akin, sa malaking kagaguhan yan, eh. Tangina, di mo, sino ba nakikinabang doon sa pera na yon? Yung totoo. Pastor. Masama ba na makinabang sila ron? Hindi. Bakit? Kasi sinong kawal ang kumilo sa kanyang sariling Google? 'Di ba? Kawal ka, gugugol talaga ang tao para sa iyo. Kawal ka, eh, 'di ba? Sundalo ka, eh. Hindi naman tangina mo sundalo ka, ikaw na yung bumili ng sarili mong baril, ikaw pa bumili ng sarili mong bala, ikaw pa sarili mong gears, lumabang ka sa gera, nung mabaril ka, pagamot mo pa sarili mo. Walang ganoon, 'di ba? Okay lang na makinabang ng mga pastor, pero hindi para putang ina mo, napakalalakas nilang humingi ng pera. Napakalalakas nilang humingi ng pera para bang napakapulubi ng Diyos nila. Tangina, nakakapagtaka yung mga lintik na mga pastor ng putang inang demonyo, eh. Mas demonyo pa sa akin yung ibang pastor, eh. Ako, nagtataka ako dyan sa mga pastor ng demonyo na yan. Bakit napakalalakas nung humingi ng pera? Anyayaman nyo sobra, pero yung mga miyembro nyo naghihirap nakatira sa ilalim ng tulay. Tangina, alam mo, hindi nga ako makapaniwala dyan, eh. May mga, lalo na, puta, hirap na lang magsalita, eh, kasi tangina, eh. Pero, tangina mo, ako, napipikon na ako, eh. Napakayayaman ng mga pastor, yung mga membro nila naghihirap, eh. Ang pinakamabigat na parte doon, yung kikita ng konting barya,
Bibigay mo sa pastor na milyonaryo? Tangina, pangkain na lang ng pamilya mo yun eh. Bibigay mo pa sa pastor mo na milyonaryo? Yung ibang ang pastor, bilyonaryo pa eh. Tangina eh. Pagpigon ako dyan, tangina. May araw kayo sa paghuhukom. Di ko man kayang hatulang kayo dahil napakalalaki yung mga tao pero may araw kayo sa paghuhukom. Sabi tuloy ni Adriana De Leon, bakit daw pag nagpapaliwanag ka, may kasama pamura? Nakakapikon eh. Pero, ganun lang talaga ako eh. Galing ako sa squatter eh. Ano, i-adjust ko ba yung sarili ko? Alam mo, public speaking, the attentiveness of the audience is dependent in the power of the speaker. Words are outstandingly compelling when used appropriately. Isang bagay na natutunan ko, yung attentiveness ng audience nakadepende sa kung gaano kagaling yung tagapagsalita. At paminsan-minsan, para makuha mo ang atensyon ng tao, you have to say things which are appealing to their ears, to their minds, and to their hearts. Last 4 minutes. Sige. Question, go. Wait lang. Ito kay Che. Which habit in life you should develop to protect and make most of your life? Godliness. Nothing beats godliness. May pangako sa buhay na ito at sa darating. Sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit sa pagsasanay ng kabanalan ay may pakinabang hindi lang sa buhay na ito, kundi sa darating. Nothing beats godliness. Yeah, next question. Isa pa? Wait lang. Meron pa ba kung ano yung unang-una kong makikita? Hold on. Idol, paano mo masasabing isa kang mabuting mamamayan ng ating bansa? Galing kay Mark Shiano. Mabuting mamamayan ng ating bansa, nakakatulong ka, hindi ka nakakaperwisyo. Ganun kasimple ang konsepto. Pag mas nakakaperwisyo ka, kaysa nakakatulong ka, hindi ka mabuting mamamayan ng Pilipinas. Nangina, mana pa, anong tawag dito? Liability ka, basura ka. Para hindi ka mabasura, para hindi ka maging basura, co-convert mo yung sarili mo from being a liability to being an asset of this country. Paano mangyayari yun? You make sure na lagi at all times may pakinabang ka. Hindi pwedeng ikaw lang yung nakikinabang. Dapat laging sa lahat ng pagkakataon, mas malaki yung naibibigay mong pakinabang sa buong mundo kaysa sa bagay na kinukuha mong pakinabang. Yun nga ang dahilan kung bakit nagsasalita ako sa inyo ng libre. Tingnan mo, hindi naman kayo nagbabayad dito, di ba? I have the option at magaling akong magsalita. I have the option para pabayaran sa inyo yung mga bagay na sinasabi ko. Pero hindi ako nagpapabayad. Kasi, it is my endeavor na makatulong sa kapwa-tao. Meron kayong tanong sa isip ninyo? Sabihin nyo sa akin, baka sakaling makakatulong ako. Hindi naman lahat ng tanong kaya kong sagutin eh. At sinong taong lahat ng tanong sa buong mundo kaya mong sagutin? Wala namang ganun eh. At hindi rin naman lahat ng sinasabi ko tama. At sinong tao sa buong mundo lahat ng sinabi mo tama, wala kang mali kahit kailan. Walang ganun eh. Diba? We can only try our best. And some of us are trying our best without asking for your money. Hindi ako nanghihingi ng pera ninyo. May sarili akong hanap buhay. Ito tulong ko sa kapwa-tao ko. Last question, last minute na rin. How to stop procrastination, Joshua Valencia. You stop procrastination by understanding that you are going to die. If you understand that your life in this world is finite, limited, short, you will use all your energy to make sure that the short amount of time that you have in this finite world is worthwhile. You have to be an outstandingly good show. Gaya na sabi ni Pablo,
Kami ay naging panoorin ng mga tao, ng mga anghel at ng sanlibutan. Maraming tao nanonood. At sa dami ng taong nanonood, you make sure na isa kang malupit na panoorin, na pinakamaganda ang kwento mo sa lahat ng mga tao. Dahil pagdating sa dulo, lahat tayo magiging kwento na lang. Pagdating sa dulo, lahat tayo kakainin ng lupa. Kahit gaano ka pa ka-successful, kahit gaano ka katindi, kahit gaano ka kalupit, kahit gaano ka kagaling, one of those days, you will die. And you do not want to spend your entire life procrastinating on the things that you should be doing, not just a man, not just because you're a man, but because you are a human being. You are above all the creation that we have in this small blue ball that we call planet Earth. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay, mamamatay tayo. Saglit lang ang buhay at hindi mo gugustuhin na ilaan yung konting buhay mo sa pateka-teka, sa pabukas-bukas, sa procrastination. Wait. Meron akong video niyan noong nakaraan. Ngayon, yun na muna yung huli na i-entertain ko. Sa mga nag-stay ng ganito katagal, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Hindi naman ako importanteng tao. Ako ay isang ordinaryong taong bayan lang. Pero there are parts of my life that I want to spend working and getting paid by money, and there are parts of my life that I want to spend working and being a good partner to my partner. Happy cat. And there are parts of my life that I want to spend as a good human being. Tapos ito naman yung oras na binibigay ko sa inyo mga kababayan. Berna, watching from Singapore. Maraming salamat sa oras ninyo lahat. Na-appreciate ko po kayo. Ako po si The Chichester. Galingan nyo sa buhay, ingatan ninyo ang mga anak ninyo, at gumawa kayo ng kinabukasan, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa buong bansa. Maraming salamat sa oras ninyo.